Din, tididin, din, tididin, tididin. Hindi po Superman ha, logo ito ng Kamatyas. Ayan, marami po tayong natanggap na messages sa Messenger at sa iba pa sa Instagram, etc. na gusto nilang marinig at makita po ang analysis natin sa laro nila Caruana and Perusia. Ayan, meron daw po silang hinahanap-hanap. Ano kaya yon? Para pong Superman ang labanan dito mga kamatyas, kaya napatunog tayo ng Superman, napabukas tayo ng dibdib. Tignan natin, ang ginawa ni Caruana nag-E4, C5 si Perusia, Knight F3, D6, Open Sicilian, Knight F6, Knight C3, A6. Naalala ko po yung sinabi ni Wesley So nung in-interview siya. Sino ang pinakamalakas mag-handle ng White against Sicilian? Ang sinabi po ni Wesley, si Fabiano Caruana. Nako, ingat ka Perusia. Nag-Rook G1 ay yan nga ang tinatawag na freak attack variation ng Najdorf. Rook G1, mag-G4, nako bibihira pa po ito. Hindi pa, sa palagay ko lang, hindi pa nade-develop ng ganun ka-develop ang theory dito. Kakaiba oh. Nag-H5. Sa inis ni Perusia, mag-G4 ka, yan ang gusto mong laro nag-H5 para pigilan. At nag-Bishop C4 na wala po sa talaan ng aklat. Pinaghalong freak at sosin. Pinag-combine. Dito kasi usually ang linya H3, Bishop G5, Bishop E3. Yan ang mga tira F3. Aba, itong Bishop C4. Pinaghalong freak at sosin. Freakosin ang tawag dyan. Nag-G6 at nag-Bishop G5, Bishop G7, Queen D2, Queen A5. Ang gulo din, ano? Hindi malaman kung saan dadaan ang takbo ng laro. Nag-castle queenside, knight c6, hinamon ng knight, at nag-knight b3, paalis sa queen, at dito mga kamatyas. Ang tindi. Boom! Kinain ng bishop. O, sacrifice. Pero tuhog din naman. Tuhog din naman. Nag-h4, bishop e6. Hindi mainipin si Perusia kasi total nakabitin din naman yan, di pa makakawala ang reyna, nag-bishop e6 muna. Pero kung computer po ang patitirahin natin, b5 ang gusto dito ni Stockfish. Tapos, kakapturin, base sa continuation takes, bishop d5, pag nag-bishop b7, magro-rook ge1. Ayun. Para may malakas na f4, e5 mamaya, mga ganon. Okay. Slightly better for white. Pero balik tayo, nag-bishop e6, bishop e2 umiwas, bad move ang ginawa ni Fabi. Dapat daw po ang tira ay capture na yan. Capture e5. Nako, napaka the best ang tira na yan. Ano kaya yan? Paano kung mag-knight takes e5 lang? Mag-f4. Pwersado ng capturein kasi nakatakip na yung pin. H takes g5. Aray, oo nga no. Dalawang bitin? Ala, di ko rin napansin yun Bitin pareho? Grabe pala yun. Pag pawn ang pinang-capture, kakapturin na yon, takes and knight c5. May atake sa e6, may atake sa b7. Oo nga. Bishop e6 ang tamang tira na miss ni Fabi mga kamatyas. Yun laing. Na miss niya, no? Bishop e2, King F8, Knight D4, Knight takes D4, Rook takes D4. Ang tagal ng queen, no? Ang tagal capture, no? Nag-Rook C8 at nag-F4. Oh, persado mo na capture yan. Baka hindi pa, makakawala na yan. Capture, Knight G4 at nag-Rook F1. Threatening, F5. Lakas. Ang lakas. Talagang didibdibin talaga ng black yung bawat tira. Bishop D7, King D2 para walang lundag ng Knight E3. Lumipat sa C6 at nag-Knight D5. Nag-F5. F5, basag. Nag-end pasan capture, Knight takes F6. C4, pinagtibay ang Knight. So parang naging ideal Maroxy bind mga kamatyas kasi yung Knight nasa gitna. Binabind ng C4 at E4. King G7, Knight takes E7. Ayun, binigay. Binigay yung pawn. Bakit? May Knight takes E4 check naman. King D1, Knight G3 double, Rook E1. Okay, may double pa rin nakahang. Knight F5 double. Grabe mga timplahan ng tira.
Knight ang piniling capture and bishop d3. Ayan. Dito po mga kamatyas, bakit hindi kinapture ang pawn sa d6? Mag-h4 lang daw. h4 tapos threatening bishop takes g2. Malalim, ano? Pero sa isip dito ni Fabi, total weak din naman ang pawn sa d6, ba't kailangan madaliin? Diba? Nag-bishop d3, yung f5 muna ang tinarget, nag-rook c8 depensa, saka kinapture na. And rook f6, good move by Alireza. Nag-c5, para pag kinapture, may pass pawn, nag-h4. Ayun, bad move din. Dapat po ay kinapture na daw yan, king f6. Ayun, anytime naman, mamaya, pag wala ng capture sa f5, makakapture na yung pawn sa g2. Tapos continuation, rook e5, etc. etc. Slightly better for white pa rin naman. Balik tayo sa ginawa, h4, nag-rook e7 check, king g6, nag-rook e5. Ayan, threatening rook takes f5. Di makakaporma to rin nakapin. Nag-rook h5, dinagdagan ng depensa pero hindi nagustuhan ni Stockfish. Bakit yan ang tinira mo? Dapat kinapture mo na. C takes d6, king f6, bishop takes, rook d8, o bishop takes g2. Telbats ang tira mo. Batil daw ang tira, batil. Nag-rook h5 kasi. Ayan, telbats, mahina. At dito po nag-bishop f1, na-pressure din naman si Fabi kasi. Na-pressure sa pawn g2 niya. Dapat daw ang tira, rook d8. Hindi pala makaka-capture dyan kasi may rook g8 check, makukuha nga pala yung bishop. Ang ginawa, balik tayo, nag-bishop f1, takes, rook h8, rook e6 check. Ala, sunod-sunod din ang bad move ni Fabi. Oh. Dapat daw po bishop d3, balikan ang f5. Okay? O pero, rook e6 check, king f7, bishop c4, tinuhog, rook d8. Ayun, bad move ang ginawa ni Alireza. Kumbaga, matapang ang tira na yan kasi yung bishop nandyan na, hindi man lang natinag eh, parang wala lang eh. Matapang, di ba? Pero dapat daw ang accurate move ay king g7. Ayan. Huwag magtapang-tapangan. Nagtapang-tapangan eh. King g7 lang sabi ng computer engine. Pero nag-rook d8 eh. Ay, grabe ka precise. Ito pang medyo advanced level ito mga kamatyas sa itong ipapapasel ko sa inyo. Hindi pang beginner ito. O, sige, sa mga veterano at tournament players na nanonood ngayon, sigurado makukuha ito. Bigyan ko kayo ng ilang sandali, itutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. King E1 lang ang tira mga kamatyas. Akala mo pang super move, pang Superman move, no? King E1 lang pala. Good move na. Simpleng islog lang pala. Ayan. Para pag umalis ang tore, mamaya walang alalahanin ng white na may tempo capture tapos may check pa. King E1. So itong pawn sa G2 hindi naman pwedeng capture yan anytime may bishop o may rook E2, may bishop check, makukuha yung bishop sa G2. So kumbaga kumbaga sa tutukan, walang gagalaw. Hindi pwedeng gumalaw. Nag-king G7, ayun. Iniwas din ng king. At nag-king F2. Ganda nung gapang ni Fabi, oh. Para maproteksyonan ang G2. Nag-A5, A3, nag-B5, atake sa bishop, bishop D3, atake sa pawn, bishop D5, rook E7 check, nag-bishop F7. Ayun na. Nawindang na dito si Piroshing. Dapat daw po king F6. Tapos magbi-bishop takes, rook takes, and rook h7. Slightly better lang. Hindi masasabing totally winning ang puti dito sa side ni Fabi, no? Hindi masasabi eh. Konti lang yan eh. O, pero balik tayo sa ginawa, bishop f7, bishop takes, nag-king f6. Bakit po? Pag nag-rook takes d6 kasi, magbi-bishop c4. Mauobliga ang tore na proteksyonan ng bishop, tapos magbi-b4. Wala na, awarding na to. Capture, iiwas sa pin, kahit isabay na yun eh. Takes. Oh, wala na, kahit wag mo nang intindihin to eh. Dito ka na lang, dito na lang ako dadaan eh. Bahala ka dyan. Oh, dito. Oh, pag pumunta dyan, dito. Sige, capturein mo yan. Di mo mahabol yan. Babalik yan, capture. Oh, wala, meron ka pang lanse. May panglayo sa gilid. Ubos kagad yan. Balik tayo mga kamatyas. So, ang ginawa dito, nag-king f6 muna and nag-rook c7. Rook takes, nag-rook c6.
Eto na. Total, lamang ng isang pawn, same colored bishop ang naiwan, inutaka na pagdating sa endgame. Capture, at nag-bishop b3. Bakit ginanyan ni Firouzja? Para mapigilan si Fabi na mag-advance at makapag-create ng panggulong pass pawn sa gilid. At nag-bishop d7. Ayan, freeze muna yung king para di makagala-gala. May threat. King g6 at dito po king g1. Capablanca endgame. Capablanca Superman endgame. Grabe din. Bakit po nag-resign dito? Kasi halos sugsuwang na lalapit yung king dyan. Tapos pag kinapture yan, yung king pupunta yan dyan unti-unti. Yan, puro sa dark square ang daan, no? Winning na po yan. Kaya pangita na kagad Niresign na dito ni Firouzja. Napakaganda ng naging laban nila. Pang Superman, ano? Ang tindi mga kamatsas. Natuwa ko dito sa kanilang laban. Kaya pala marami pong nag-message sa akin sa Messenger, sa Instagram, na coach, pakipasadahan mo naman. Hinahanap namin yung analysis mo. Tinignan ko yung game. Oo nga, no? Maganda nga, no? Maraming salamat po mga kamatsas. Sana po natuto kayo na update, na inform. At today po namin ipopost ang list of participants para sa ating upcoming 12th edition ng kamatsas na gaganapin po sa SM South Mall, Las Piñas City. Abangan nyo po popost namin ngayon. Pasensya na sa mga hindi makakasama. Libo-libo na po ang nakaregister. First come, first serve basis po tayo mga kamatsas. Kung sino may pinakamabilis, yun na po yun. Maraming salamat po mga kamatsas. Kita-kit sa mga susunod pang videos.